What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan na po tayo at magsisimula na ang bola. At syempre meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Banat Kapanig TV at ito ay pinamagatang Just In Paktay na Senator Amy nilaglag ang speaker Tamba, tanggal na sa palasyo. Duterte inakusahan PBBM. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Si Pangulong Duterte po ay sinagot na po. Ang boses na ito ay nagmula kay Sir Badong Arateles. Ayan ang pagpatuloy natin. Yung ibinato sa kanya no, na tanging paliwanag. No, hindi po uubra na panay lang po atake sa mga Duterte. Wag po kayo, alam nyo, sa totoo lang, hindi naman tayo mga bulag, hindi naman tayo mga, tayo po ay nakita naman po natin. No, kung ano po ang ginagawa sa mga Duterte mula po dun sa inisyo nila na CIF ni Sara Duterte hanggang kay Pulong, hanggang pag-iimbita muli sa ICC. Sobra-sobra naman. Sa tingin niyo ba yung Duterte wala pong kakayahan? Yun na nga no? Tingin niyo pwedeng sipasipain na lang yung mga Duterte, no? Hindi po ubra na hindi po rumesbak, ika nga. Alam nyo yung tungkol doon sa sipa-sipain ng mga Duterte, parang napakalabong mangyari niyan. Di ba? Alam naman natin na hindi basta-basta, kumbaga, ang mga Duterte, no, kung ganyan ang nangyayari, is papalag at papalag yan, lalo na si Tatay Digong. Di ba? Sa mga ganyang nangyayari na yan. Sabihin, ang mga Duterte, hayaan na lang nila yung mga bumira ng bumira sa kanila. Kayo naman, kahit naman po siguro sino, hindi po hahayaan na dapat po talagang meron din pong balik yan, no? Babueltahan din po sila. At ito na nga po yung buwelta na yun. Okay, pero bago po natin talakayin yan, no, na nakakatakot po, itong, kung magkano po yung nagastos nila sa walang silbing rally. Bakit po walang silbi? Alam niyo po, supposedly, yung rally po ng Bagong Pilipinas, Bagong Pilipinas, I mean, ay para po yan sa magkaroon po ng impact yung pamamahala na how much Malacanang spend for Bagong Pilipinas Rally. Ito po hindi po sa atin galing to. Galing po to sa Rappler. Ayan po, 15,900,000 rental of tech equipment, printed collateral 265. Total po 16 million. Meron pa po. 16 million plus 29,290,000. Ayan na pala. 29 million. 29 million po yung ginastos. Para saan po? Yan po para i-project nila na maganda yung Pilipinas. Alam po ninyo, hindi panalo na po kayo. Nakakalimutan po ng administrasyon na ito na sila po ang nanalo. Tapos na po yung eleksyon. No? Yang mga kahakot-hakot, maski po sila, nagagalit na po sa inyo, pati po sila Ted Filon. Kahakot-hakot po. Akala nyo nakakatawa yung ginawa ninyo na kahakot-hakot na rally? Alam nyo po, ang tunay na rally, ito pong dito sa Davao, nasaksihan ko na naman, no, yung mga tao, nakasampay dito sa mga labas po ng, kasi siyempre, gugwardyahan mo naman ng bakod yung pwesto ng dating Pangulo at ng iba pa, no? Ang dami po talaga, hindi. Palagay na natin na mas marami po kayo sa Quirino Grandstand kasi hindi naman po paramihan yan Patindihan po ng impact. Sino po ba yung pinag-uusapan hanggang ngayon? Yung po bang laman ng Bagong Pilipinas Rally? Hindi ko nga po alam kung ano pinag-usapan dun. Wala pong kadating-dating. Ang pinag-usapan po yung mga speeches hanggang ngayon ng mga Duterte. So ang sinasabi, ang pinaparating ni Sir Badong dito is mas marami talagang tumangkilik doon sa rally sa Davao kumpara dito sa nangyari sa Manila. No? So parang dito ay lumalabas na mas maraming sumusuporta at naghihintay sa lahat ng sasabihin ni Tatay Digong kumpara dito sa nangyari dito. Talagang mas maganda talaga kung a-attend ka sa ganyan is nasa puso mo talaga. Mas mararamdaman mong ikaw yung nais nilang ipaglaban, ikaw yung nais nilang mapanood talaga. Yung mga adhikain mo gusto nilang marinig. Yun Pero kung mga may hakot-hakot issue na yan, hindi natin alam yan kung nagkaroon nga ng ganyan,
is mahirap pa rin yun. 'Di ba? Hindi maganda, no? Tignan kung gano'n lang nangyayari kasi pupunta sila diyan makikinig sa rally na dito sa nangyari dito sa Manila, kung nangyari man 'yon, is parang wala sa puso, wala sa ano, 'di ba? Parang pupunta lang ako diyan para makichismis gano'n. O pagkain, makikain. Hanggang ngayon, sinasagot-sagot nila yan. Okay. Okay na po yan. Yan, papaliwanag po natin yan. Talagang gano'n, pag hindi kayo supporter, ang makikita nyo po ay kamalian. Wala po kayong makikita ang pagkakamali kay Tambaluslos dahil supporter kayo ni Tambaluslos. Gano'n lang naman po kasimple. Kahit po, pagbintangan ni Tambaluslos yung pamilyang Duterte ng kung ano-ano, hindi nyo po makikita ang mali yan. Ay, no? Totoo yan, no? Totoo yan. Kasi, no, kung ikaw is hindi ka supporter nga naman nung, ano, halimbawa, hindi ka supporter ni FPRRD, marami ka talagang sasabihin sa kanyang hindi maganda. No, marami talaga kahit na may nagagawa siyang hindi maganda, maraming masasabi talaga. No, kahit na minsan hindi na totoo sasabihin mo. Basta inis ka sa kanya, mailabas mo lang yung inis, no? Na baka mamaya sa sinasabi ko matanggal sa posisyon tong ano na to. Pero wala namang posisyon ng mga Duterte, si Sara, BP Sara na at si Pulong, wala na si FPRRD. No? O kaya para hindi na manalo tong mga to, hindi na paniwalaan tong mga to. Sabihin ko, ganyan yung mga Duterte, ganito, ganyan. Diba? Ganun yan. Kahit naman din sa mga anti-Marcos, ganun din. No? Na kung ano-ano rin ang sasabihin kay PBBM, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. No, ganito yan, wala namang ginagawa. Ganon, di ba, yung mga taong anti. Pero ito is sa kalkulasyon ko lang, no? Is kaya nagkaroon naman ng mga yung pro Duterte is nagkaroon ng alat, kumbaga hindi na sumimpat siya sa mga Marcos, is nagkaroon ng problema. Ang ibig sabihin ng problema, merong nagdala ng problema kaya naputol ang ugnayan ng mga pro Duterte, di ba? Tsaka mga pro Marcos, nagkaroon ng banggaan na ganyan dahil merong taong sumira diyan. Kaya nahiwalay tuloy. Kahit ayaw man gawin nung mga kanya-kanya nilang supporter is nangyari. Di ba? Grabe. Kaya po, hindi po kami nag-expect na makikitaan niya po ng tama. Pero ang tanong, ilan po ang sumusuporta kay Tambaluslos at ilan ang sumusuporta kay Pangulong Duterte at sa kanyang mga anak? Yun po si Tambi. Ang tanong dun eh. Dahil tayo po ngayon ay demokrasya. Ang demokrasya po ay rule of majority. Di ba? Papasok kayo dito. Ayaw nyo naman palang pakinggan yung gusto sabihin ko. Million po ang page sa Facebook. Million din po ang page sa channel na YouTube. Pwede po kayong mamili. No? Hindi po to pilitan. Tapos na po tayo sa pamimili. Panahon lang po na eleksyon yun. Tapos na nga po eleksyon, nangangampanya pa yung Pangulo nyo. Gumagastos pa sa rally. Imagine niyo. Ang kinakailangan wala pong amount na rally ang makakatumbas ng paglilingkod. Nagre-real talk tayo dito Sasabihin nyo, ganun talaga. Kung ako po ang gobyerno, ang inaasahan po sa akin, hindi po yung mas malaki ang rally ko kaysa sa rally sa Davao. Kung ako po ay gobyerno, ang rally, ang ina-expect po sa akin, ay yung paglilingkod ko. Yung paglilingkod. Di ba? Dapat ang nakikita nyo na ang pinagtatrabahuan ng gobyerno lagi, kahit na sino pa namumuno, paano siya nagtatrabaho bilang gobyerno? Nararamdaman ba? Hindi po yan pagalingan ng tokis. Panahon lang po yan ng eleksyon. Pag nanalo ka na, ang sinusukat na, hindi na yung dami ng madadala mo sa rally. Pucha, talagang dadami yung rally nyo. Sino ba yung sila Andrew at mga sikat na personalidad yan? Dito kay Digong, wala nga akong kilala sa mga kumakanta. Mga Davao base lahat. Okay, balik po tayo, no? Punta na po tayo rito sa nanghinayang ako kasi gumagastos pa rin sa rally tapos na eleksyon. Ano po ang mahihitan yan? Pag umatin ka ng rally, sisigla ka uli. Bakit? Tapos na yung pagsigla mo dahil nakita mo na ito yung iboboto kong kandidato. Di ba? Wala pa po tayo riyan. Kulang kayo. Wala pa po tayo sa paghiwalay. Hindi naman masusukat yan sa mga rally-rally.
masusukat yan kung ano ba ang nagawa mo sa bansa, kung anong tulong ba ang ginawa mo, no, sa lahat ng mga tao. Di ba? Si Tatay Digong, may mga pruweba na ginawa. No? Para sa akin meron uulitin ko uli about nung pandemic, di ba? Kung hindi kaya siya ang presidente nung panahon ng pandemya, paano kaya tayo kung iba ang presidente nun? Saan kaya tayo pupulutin? Ang bansa kaya natin ay nakaahon kaya? O kaya tayo ay nakaligtas o nakaalpas doon? Kaya? 'Di ba? Para sa akin malaking ano 'yun malaking factor. Tama ba? Factor ba? Ni Tatay Digong 'yun, no? Na ginawa niya. No, bukod doon sa mga war on drugs, bukod doon sa mga bill yung mga ginawa niya. O, 'di ba? Ngayon, syempre, tapos na eleksyon, nagkaroon ng eleksyon ng 2022. Dapat dito syempre nagsalita, nangako yung mga nanalo. Ang magiging basihan na ngayon, yung pagkatapos ng eleksyon na yan, kung gagawin ba. Kasi minsan kapag nananalo na is nakakalimutan na yung dapat gawin. Kumbaga sa 100 sinabi mo, 2 lang ang nagagawa mo rin. Hindi totoo yan, di ba? Minsan hindi mo na naiintindi yung iba. Kaya minsan hintay na lang tayo ng hintay. Nangako siya, ganto, ganyan, nangako yan, ganto. 3 taon, 3 taon, 4 na taon. Ba't wala pa rin yung pangako? Di ba? Ang hirap talaga maghintay, no? Ang sakit sa damdamin kapag hindi natupad. Ng Pilipinas. Kung lang kayo, baka pag tinalakay ko sa inyo to, matulala kayo na posible pala. Okay. Balik po tayo rito, no? Yung, kita nyo po to. Hindi po na pwede kasi tinatanong po siya. Alam niyo po yung style ni PBBM dati na Dehin Bokiki. Hindi po yan po pwede sa lahat ng panahon. Kinakailangan yung sumasagot din siya. Katulad niyan, fentanyl po ang sinagot niya. Sa tirada ng mga Duterte, fentanyl po ang sinagot ni PBBM. Immune sila no? Immune sila. Akala ni Romualdez. Siyempre, mas matalino sa atin yung Duterte. Mga Duterte. Tayo, tinutukoy lang natin si Romualdez. Yung mga Duterte, dahil sanay silang mamuno, alam nila yung command responsibility. Ang binakbakan kagad nila, yung pinakapinuno. Hindi po yan immune ka, no? Yung lahat ng tauhan mo panay kapalpakan ng ginagawa. Tama yung inuugat ni tama yung sinasabi ni Duterte. Ang sabi ni Duterte, kaya kayo nagchat-chatcha, kaya kayo nag-People's Initiative, kaya kayo mag-charter change ay para mag-penetrate pa kayo sa power. Ito po ang sagot ni Pangulong Duterte. Maganda Alam niyo naman mga Duterte, ito po hindi na po 'to pwedeng hindi na 'to pwedeng niya, baliwalain. Duterte bears PBBM to take drug test. Yan po ang pamagat nitong Mindanao News. No? Ang sinasabi po ni Pangulong Duterte, yung fentanyl po ay nireseta. Nireseta sa kanya ng doktor. Sinabi niya po kung sinong doktor niya, saan nireseta. Malinaw po. No? Malinaw po yung na ito po ay galing po sa doktor. Pero sinabi niya rin po na tapos na po yung paggamit niya kasi magaling na siya. Yun po kasi yung na-aksidente, sobrang sakit siguro, niresetahan siya nung, thank you very much kay Snipe TV, sa 37 pesos na pangkape. You know? Niresetahan po siya ng fentanyl. Patch lang po, hindi po yan yung, hindi po yung iniinom, no? Yung patch patak, correct, maganda yung paliwanag nito si parang salon pass. No, patch lang. Yung pala ibig sabihin ng patch, iniisip ko. Parang sa lompas po. Ngayon, magaling na po siya, no? Hindi na po siya gumagamit. Kasi prescription drug Alam niyo po ang prescription drug, pati po yung petsa. Nakalagay po kasi doon, sa mga hindi po nagkakasakit, paliwanag lang natin ng konti. Pag sinabing prescription siya, nakalagay doon kung 7 days mong gagamitin yung prescription drug. Nakuha nyo? Yun po yung ibig sabihin no? Kung 7 days pong gagamitin yung prescription drugs, after 7 days, hindi ka na makakabili. Kaya another prescription na. Parang antibiotic yan no? Kapag gumaling ka ron, tapos bibili ka sa mga susunod pa, is hindi na hindi na ina-accept yun. Kailangan magpareseta ka uli ng bago. Yun po yung ibig sabihin ng prescription drug. Kaya po, pwede nyo namang interviewin yung doktor. Ayan po, very open po si Pangulong Duterte. Interviewin nyo. Sinabi rin niya po kung saang ospital. Very open po yan.
Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV. Ayan, at narinig din natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles. Ayan, mga katunay, fentanyl. Ano masasabi nyo tungkol dito sa video ito na ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.